Paano ko makikilala ang isang huwad na guro, huwad na propeta? Binalaan tayo ni Jesus na darating ang mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta, at tatangkaing linlangin maging ang mga hinira ng Diyos. Mateo 24:23-27. Tingnan din sa 2 Pedro 3:3 at Judas 17-18. Ang pinakamahusay na paraan upang bantayan ang iyong sarili laban sa kasinungalingan at mga huwad na guro ay ang malaman ang katotohanan. Upang makita ang isang peke, pag-aralan ang tunay na bagay. Ang sinumang mananampalataya na tama ang paggamit sa salita ng katotohanan, 2 Timoteo 2:15, at gumagawa ng maingat na pag-aaral ng Biblia ay maaari makilala ang maling doktrina. Halimbawa, ang isang mananampalataya na nakabasa ng mga gawain ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu sa Mateo 3:16-17 ay agad na magtatanong ng anumang doktrina na tumatanggi sa Trinity. Sa makatuwid, ang unang hakbang ay pag-aralan ang Biblia at hatulan ang lahat ng pagtuturo ayon sa sinasabi ng kasulatan. Sinabi ni Jesus na sa bunga nakikilala ang puno, Mateo 12:33. Kapag naghahanap ng bunga, narito ang tatlong partikular na pagsusulit na ilalapat sa sino mang guro upang matukoy ang katumpakan ng kanyang pagtuturo. Una, ano ang sinasabi ng gurong ito tungkol kay Jesus? Sa Mateo 16:15-16, itinanong ni Jesus, "Sino ako?" Sumagot si Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." At para sa sagot na ito, si Pedro ay tinawag na pinagpala. Sa 2 Juan 9, mababasa natin, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa kanya ang Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay nasa kanya ang Ama at ang Anak. Sa madaling salita, si Jesucristo at ang kanyang gawain ng pagtubos ay pinakamahalaga. Mag-ingat sa sino mang tumatanggi na si Jesus ay kapantay ng Diyos, na minamaliit sa sakripisyong kamatayan ni Jesus, o tumatanggi sa pagiging tao ni Jesus. Sinasabi ng unang Juan 2:22, sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba't siya ang nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang mga nagsasabi nito ay kaaway ni Kristo. Hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. Ikalawa, ang guro ba na ito ay nangangaral ng Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo ay tinukoy bilang ang mabuting balita tungkol sa kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Jesus ayon sa kasulatan. Unang Korinto 15:1-4. Kahit gaano kaganda ang mga ito, ang mga pahayag na mahal ka ng Diyos, gusto ng Diyos na pakainin natin ang mga nagugutom, at gusto ng Diyos na yumaman ka, ay hindi kumpleto mensahe ng Ebanghelyo. Gaya ng babala ni Pablo sa Galatia 1:7, ang totoo'y wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Walang sino man, kahit isang dakilang mangangaral, ang may karapatang baguhin ang mensaheng ibinigay sa atin ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo, at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Galatia 1:9. Ikatlo, ang guro ba na ito ay nagpapakita ng mga katangian ng karakter na lumuluwalhati sa Panginoon? Sa pagsasalita tungkol sa mga huwad na guro, ang Judas 11 ay nagsasabi, kakilakilabot ang sasapitin nila sapagkat sumunod sila sa halimbawa ni Cain. Tulad ni Balaam, hindi sila nag-atubiling gumawa ng kamalian dahil lamang sa salapi. Nagimagsik silang tulad ni Korah, kaya't sila'y namatay din katulad niya. Sa madaling salita, ang isang huwad na guro ay maaaring makilala sa pamamagitan ng kanyang pagmamataas, pagtanggi ni Cain sa plano ng Diyos, kasakiman, paghula ni Balaam para sa pera, at paghihimagsik, pagtataas ni Korah sa kanyang sarili kaysa kay Moises. Sinabi ni Jesus na mag-ingat sa gayong mga tao at makikilala natin sila sa kanilang mga bunga. Mateo 7:15-20. Para sa karagdagang pag-aaral, reviewin ang mga aklat na iyon ng Biblia na partikular na isinulat upang labanan ang maling pagtuturo sa loob ng simbahan. Galatia, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, at Judas.
Madalas mahirap makita ang isang huwad na guro, bula ang propeta. Si Satanas ay nagbabalat kayo bilang isang anghel na liwanag. 2 Korinto 11:14. At ang kanyang mga ministro ay nagbabalat kayo bilang mga lingkod ng katuwiran. 2 Korinto 11:15. Sa pamamagitan lamang ng pagiging lubos na pamilya sa katotohanan, ay makikilala natin ang isang huwad. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng video ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.